Sige mga tao, hanggang kamakailan lang, karamihan sa mga ekstremista, kung yan man ay sa Prevents watchlist ng FBI, o kahit dito mismo sa Australia, sa Terror Watchlist ng Asia. Masasabi ko na halos 70% pataas ay kabilang lang sa iisang ideolohiya. Lahat sila ay mga Islamista, walang mintis. Napansin namin ang isang bagay, lalo na sa UK. Dahil ang UK ang unang nasakop ng mga Islamista bago pa ang ibang bansa. Kaya sa tingin ko, ang napakalaking mayorya ng mga nagtatrabaho sa Home Office sa UK ay mga Muslim. Ang ilan sa kanila ay may koneksyon pa nga sa mga ekstremistang organisasyong Muslim. Mayroon isang video na isang babae na nagtatrabaho sa Home Office at siya ay nasa isang training video. At pagkatapos ay nakilala niya ang isa sa kanyang mga pinsan bilang isa sa mga ekstremista na na-flag ng MI5 o ng isang katulad na ahensya bilang isang Islamistang ekstremista. Kaya para labanan yon, binago ng mga Muslim ang kahulugan ng ekstremismo. Sabi nila, kung ituturi mong ekstremista ang matitinding pananaw ng mga Islamista, dapat palawakin ang ibig sabihin ng ekstremismo. Kaya sinimulan nilang isama ang kultural na nasyonalismo o kahit simpleng nasyonalismo bilang isang anyo ng ekstremismo. At tulad ng mga bagay ang nangyayari sa Australia. Nasabi ko na dati, kung anong nangyari sa UK ay mangyayari rin sa Australia dahil nahuli ito ng 5 hanggang 10 taon. Marami tayong inaangkat na Muslim at sinusuyo pa natin sila sa lahat ng paraan. Winawasak natin ang sarili nating kanluraning halaga para bigyang daan ang kanilang mga paniniwala at pamumuhay. Kaya tingnan mo ito. Ang ating ministro ng Home Affairs, si Tony Burke, ay may bagong inanunsyo. Kaya pakinggan natin kung ano ang sasabihin niya. Pero hayanin yung simulan ko sa anunsyo na talaga namang nakatakda para sa araw na ito. Dahil pagdating sa pambansang seguridad at pagpapanatiling ligtas ng mga tao, ito ay isang napakahalagang anunsyo. Hanggang kamakailan lang, at baka pati ngayon, karamihan sa mga tao ay nasa terror watch list ng Asia. Sa tingin ko masasabi kong 95% ay pawang mga Islamistang ekstremista. O sa ibang salita, sila ay mga Muslim. Sige. Pero ngayon, sinusubukan nilang palawakin ulit ang definisyon at isama na rin tayo bilang mga taong tradisyonalista sa kultura o mga nasyonalista. Ang pagmamahalang sa estilo ng pamumuhay ng mga Australiano ay tinuturing ng isang uri ng ekstremismo. Ang paglalagay sa Australia sa unahan ay isang anyon ng ekstremismo. Pakinggan mo ito. Ngayon, inihahayag namin na maglalaan ang pamahalaan ni Albanese ng $74 na milyong sa loob ng 2 taon para sa online na sentro kontra terorismo. Bukod sa mga dati nam naroon, mayroon tayong bagong lumalabas na banta online. Sa madaling sabi, may 4 tayong katangian na di-tradisyonal sa pagtingin natin sa operasyon kontra terorismo sa Australia. Sa madaling salita, lumalaganap ang 4 na katangian. May mga taong mabilis nararadikalisa online, may halong ideolohiya, at hindi lang sa tradisyonal na ideolohiyang kaugnay ng terorismo. At sa huli, mga taong bata pa. Ang 4 na katangiang iyon ay nangangahulugan na ang radikalisasyon na dati nating iniuugnay sa mga pagpupulong ay nangyayari na rin ngayon sa mga chat room. Sa isang seguridad na kapaligiran kung saan tumataas ang online na radikalisasyon at lalo pang nag-uugnayan ang mga ekstremista sa encrypted chat groups. Tungkol naman sa mga chat group, gumawa ako ng Telegram group para sa mga makabayan sa kanluran. Meron na kaming 200 miyembro at dumadami pa. Inaanyayahan kitang sumali sa grupo ng mga makabayan sa kanluran, Amerika, Canada, UK, Australia o New Zealand. Nagbabahagi kami ng ideya at nagkakakilala. At niraradicalisa namin ang isa't isa. Hindi, sa totoo lang, kami mismong nag-aalis ng pagiging radical sa aming sarili. Maraming taong naging matindi ang paniniwala sa ideya na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Kapag binuksan ang hangganan, nagsasama-samang lahat at kumakanta ng kumbaya, nalilimutan ang dating pagkakakilanlan. Sa totoo lang, hindi na nga raw kailangan yun ngayon ayon kay Tony Burke, yung lalaki nakita mo kanina. Sabi niya, hindi mo kailangan mag-integrate o mag-assimilate at hindi mo rin kailangang iwan ang dating pagkakakilanlan. Kung galit ka sa mga Hudyo,
Ayos lang daw. Maging kung sino ka talaga. Manatiling tapat at totoo sa kung sino ka. Ang imigrasyon ay tungkol sa pagpunta ng mga tao sa Australia para maging bahagi ng bansa na siyang nais nila. Hindi ko tinanggap ang asimilasyon. Ayokong mawala ang pagkakakilanlan ng mga tao. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng usapang multicultural. At iyon na iyon. Gusto natin ang mga tao dahil sa kung sino sila. Hindi ako kailanman sumang-ayon sa konsepto ng melting pot na parang kailangan mong mawala ang iyong buong pagkakakilanlan. Dapat online din ito. Patuloy akong labis na nababahala sa dami ng mga kabataan, lalo na ang mga kalalakihan na nararadikalisa online at mabilis na napapakilos tungo sa karahasan na halos walang babala. Hindi pa nila nabanggit ang Islamismo. Sa tingin ko, may sorpresa sa dulo. Tuwang-tuwa ko sa desisyon ng gobyerno na direktang mamuhunan sa mga kakayahang ito. Ang pag-access sa mga ekstremista at chat group nila ay nangangailangan ng pagsasanay, mapagkukunan, oras, kaalaman at espesyal na teknolohiya. Ang pamumuhunang ito ay magdadagdag sa bilang ng mga tauhan namin ng ASIO at ng Australian Federal Police na nakikilahok sa mga online na operasyon at maglalaan ng mga kasangkapan para matukoy at mapigilan ang mga target bago sila humantong sa aktual na karahasan. Ang hamon na dulot ng online na radikalisasyon at encryption ay malaki at patuloy pang lumalaki. Ang pamumuhunang ito ay magpapahusay sa ating kakayahang matukoy at bantayan ang mga suni na magagahas na ekstremista, nasyonalista at rasistang magagahas na ekstremista. Mga nasyonalista at rasistang mararahas na ekstremista. Ikaw at ako ay maaring mapasama na sa kategoriyang iyon ngayon. Sa isang malawakang paglalahat, idinamay na nila tayong lahat. Sinasabi ko na gusto kong mapanatili ang paraan ng pamumuhay ng mga Australiano. Inuuna ko ang mga kanluraning halaga kaysa sa lahat. Bilang isang mamamayang Australiano, inuuna ko ang konstitusyon ng Australia kaysa sa lahat. Walang mas mataas sa konstitusyon ng Australia. Walang ibang paraan ng pamumuhay ang mas banal para sa akin kaysa sa paraan ng pamumuhay ng mga Australiano. Iyan ay isang anyo ng ekstremismo na ngayon. Ilan na ba mga teroristang gawain ang nagawa ng mga nasyonalista, mga ekstremista? Wala. Wala. Literal na wala. Mga mararahas na ekstremistang anarkista at revolutionera at iba pang grupong nagtutulak ng karahasang may motibong pampolitika. At ito ay magbibigay ng malaking ambag sa ating kolektibong kakayahan na protektahan ang Australia at mga Australiano. Sinabi niya, mga anarkista at mga revolusyonaryong aktivista. Gusto ko lang malaman kung may kumatok na sa kanyang pintuan. Sinabi niya, sunugin lahat ng istasyon ng pulis. Uy, tingnan mo, mula nang ipasa nila ang mga batas laban sa hate speech noong Disyembre na nakaraang taon, inaasahan ko nang may kumatok sa aking pintuan. Pero sa hindi ko alam na dahilan, wala pa namang kumakatok hanggang ngayon. Baka nagiging paranoid lang tayo at walang silbi ang mga batas na yon. Pero umaasa pa rin akong may kakatok, kaya lagi akong handa at handa na rin ang isip ko. Kakayahan para protektahan ang Australia at mga Australiano. Isa sa mga pangunahing prioridad ko bilang komisyoner ang protektahan ang mga bata laban sa manipulasyon at pananakit. Ang Counterterrorism Online Center ay magbibigay daan sa ASIO at AFP na matukoy, tutukan at pigilan ang mga kapani-paniwalang banta na susuriin at kokoordinahin para sa aksyon. Magbibigay rin ang bagong kakayahan ng isang sistema na maagang babala para sa mga magkasanib na pangkat kontra terorismo ng bansa. Tungkol sa mga umuusbong na hate groups at mga individual na gumagamit ng social media, gaming platforms, online forums at ang ating dark web upang mag-udyok at gumawa ng karahasan. Sige, walang sinuman ang dapat gumawa ng karahasan at wala akong pakialam kung anong ideolohiya ang pinanggalingan mo. Kahit pa sila ay mga tradisyonalista, kulturalista, nasyonalista na nag-uudyok ng karahasan. Oh, bahala na kung wala akong pakialam. Pero may problema ako sa ganitong paglalabel. Sige, sabi nga nila, tinawag nila itong mga rasista at nasyonalistikong ekstremista. Pagtatabi ng mga nasyonalista sa mga rasista, napaka-offensive nun. Una sa lahat, at hindi tama yon. Kaya gusto ko magmungkahi ng isang bagay. Dapat nilang idagdag ang anti-nasyonalismo
bilang isang anyo rin ng ekstremismo. Kaya tinukoy ko na ito. Hayaan ninyong basahin ko ito. Katulad ng mayroon silang nasyonalistikong ekstremismo, kailangan din nilang tawagin ang kabilang panig na anti-nasyonalismong ekstremismo. Ang antinasyonal na ekstremismo ay ideolohiyang tumatanggi, nagpapahina o nagwawasak sa pagkakakilanlan, tradisyong kultural, pagkakaisa, pinagsasaluhang halaga at interes ng bansa. Kadalasang inilalarawan nito ang pambansang identidad, pagmamahal sa bayan, hangganan, o pagpapatuloy ng kultura bilang hindi lehitimo o mapaniil. Habang itinataguyod ang pagguho ng mga institusyon, kaugalian, at mga kwento na sa kasaysayan ay nagbuklod sa bansa at ginawang dakila ang Australia. Sa Australia, ang antinasyonal na ekstremismo ay maaring kabilang dito ang pagkapuot sa kultural na pamantayan at paghamak sa pamana at mga simbolo gaya ng bandila ng Australia. Pagtanggi sa integrasyon sa mainstream society o pagsusulong ng mga patakaran na nagpapahina sa pagkakaisa ng lipunan at kolektibong pagkakakilanlan. Iyan ay ekstremismo na tinatawag kong antinasyonalistikong ekstremismo. Walang ganitong problema bago dumating ang Islam. Gaya ng sinabi ko, hanggang kamakailan lang, mahigit 70% ng mga taong nasa terror watchlist ay pawang mga Muslim. Kahit sa ang kategorya mo gustong ilagay ang mga Muslim na yon, nasa iyo na yon. Kahit terror watchlist na FBI, prevent watchlist ng UK, o terror watchlist na Asia. Lahat ay mga Islamista. At para lang mapagaan ang pakiramdam ng mga Islamista, pinalalawak nila ang definisyon. Kaya, alam mo na, kailangan mong lumaban ng apoy sa apoy.